bago tayo gagawin ng table of contents, yung margin muna. Layout, margin, tapos custom tayo, 1.75, then 1.75, bottom 1, right is 1.2. Tapos okay. So, okay yung margin natin. Next, so, yung table of contents naman tayo. So, sa table of contents, try natin yung declaration, acknowledgement, approval. Yan. So, kakati ko lang muna to. Enter. Ayusin na natin yung margin. So, sa margin, sa indentation, punta kayo sa home, then sa paragraph, tapos, yung sa indentation, or yung line spacing na tinatawag. So, remove yan sa ilalim. Kung naka-add paragraph dito, remove nyo yan pareho, ha. Dapat wala yan, nakaganyan siya. Tapos, 2.2 tayo. Yan, next. So, enter. Next natin is the approval sheet. So, copy ko muna parang hindi na ako magtapat. Next. Acknowledgement. Ito lang muna ang tatlo. Tapos, so, select natin yan. Para makapag-create tayo ng table of contents, kailangan i-headings natin yung mga headings and subheadings nung ilalagay natin sa table of contents natin. So, para magawa natin yung table of contents, punta kayo sa home, tapos meron kayo ditong makikita sa part na to. Yan. So, nandito nakalagay yung mga default style na meron sa Microsoft Word. So, ang gagawin natin, since etong tatlong to, heading 1 yan, so meron na ditong heading 1. Yan, ito. Ayan. Kaso iba yung format niya. So, ang gagawin nyo lang, itapat nyo lang yun yung mouse cursor, tapos right click, then modify. So, i-modify natin yan. Kasi dapat ang font size natin, Arial, tapos, ito, 16 na to. 13 lang ata to. So, check natin. Ang size niya, 14 na. 14. Ang isi-16 lang natin, 16. So, 14. 14 yung mga headings, then yung subheadings is 13. Balik tayo dito. So, balik tayo dito sa style, tapos modify, and then Arial, 14 to. 14 yung mga headings, kulay is black. Tapos, before, so nakalagay dito 12 eh. I-zero natin yan. Ito natin to. So, gawin natin dito to. Pwedeng ma-edit. Sige, mamaya na natin yan. Mamaya na natin yung spacing. So, okay na. Huwag natin yung baguhin. Auto, bold. Bold natin yan. Tapos, okay. Yan. Tapos, click natin si heading. Yan. So, kapag na-select nyo na to, para makita natin siya dun sa headings part natin para sa paggamit ng table of contents. So, ang gagawin nyo lang, Control F para lumabas yung navigation. So, ayan. Kung mapapansin niyo pag click ni ma'am, auto na yan. So, kahit ito, i-next page ko. Tapos, ito, next page ulit. So, tatlo yan, diba? Yan. So, pag click ko to, mapunta siya dito. Pag click ko to, pupunta siya dun sa gitna. And then, ito. So, ayan na. Meron na tayong headings. So, nandun na siya sa headings part. Next, paano naman kapag subheading? So, kapag subheading naman, so for example, dito sa declaration, next tayo, chapter 1, add tayo dito ng chapter 1. So, enter lang tayo ulit. Next page na tayo. Tapos, try natin si chapter 1. Yan. So, nag-enter
enter ako doon, automatic na siya kasi same naman ng style. Ganun kapag same yung style, hindi nyo na kailangang mag-ano dito. Tapos, so, ito na yung chapter 1. Next, paano kapag maglalagay ng ganito, ng subheading? Yan, yung under ng heading natin. So, for example, si chapter 1. So, si chapter 1, meron tayong introduction. So, ang gagawin nyo lang po dito sa headings, right click, then new heading, new subheading. Ito tayo, subheading tayo kasi yun yung parang child nung heading natin. So, new tayo dyan. So, ayan, makikita nyo nag-new na siya dun. Tapos, paste natin dito si introduction. So, ganun ulit. Kung mapapansin nyo, class, ang style niya is headings 2 na. Ayan. So, ang gagawin natin, i-modify ulit natin to kasi iba yung format niya eh. So, right click ulit, then modify. Tapos, ito gagawin natin black. Tapos, Arial. So, 13, same na yan, bold. Tapos, okay. Ayan. So, yung indentation, so, sa kanya na baguhin yung indentation. So, remove to. Tapos, ito, 2. Ito din si chapter, ganun din gawin nyo dito. So, select nyo na lang yan. Select, tapos, ito, para lahat na siya. So, remove yan. So, 2.0 yung, ano natin, indentation sa lahat. Tapos, next, so, meron na tayong introduction. Yan. So, under ng chapter 1, meron tayong introduction. Pag mag-add tayo ulit, enter lang. Ano bang sunod dyan? So, for example, literature review. So, paste lang ulit natin to. So, kapag ganyan, wala siya, select nyo lang yan, tapos headings 2. So, mag-a-add na yan dito agad. Next, paano naman ulit maglagay dito ng another subheading nito under ng introduction. So, ang gagawin nyo lang, click nyo lang to, then right click, new subheading ulit. So, ayan na siya. So, nagkaroon na siya ng child ulit. Next, so for example, sa introduction, meron tayong background of the capstone project. So, select natin yan. Lagyan natin yan dito. So, 1.1.1. Plus, huwag nyo i-type yung 1.1.1. Gumamit po kayo ng, ayan, gamit kayo ng bullet or numbering. So, dito, sa numbering naman, right click nyo lang to, tapos modify new number format. So, ayan yung default natin eh. So, lagay tayo dito ng 1.1. Yan. So, ganyan lang siya. 1.1.1. And then, okay. So, pag ganito yung nangyari, click nyo lang po to. Yung decrease and dent. Yan. Tapos, urong natin to dito. Tapos, ito, ganito natin siya dito. Yan. Next, so, dahil nga iba ulit yung format, so, heading 3 na siya, iba ulit yung format, modify ulit natin yan. So, gawin natin tong Arial ulit, tapos bold, tapos black. Next, okay. So, saka natin baguhin yung spacing. So, remove, tapos 2.0. Yan, next. So, next ulit tayo. Content naman. So, ito naman. So, ganun ulit. So, kapag wala pa rin dito, select nyo lang yan. Bullets ulit. So, ito pwede nyo itong i-continue numbering lang. Tapos, headings 3. So, select nyo lang to. Ayan, na-add na siya dun. Pati yung format, nagaya nyo na din yung format. So, ganyan lang po kadaling gumawa ng headings. Tapos, so, enter natin to. Enter nyo lang tong space dito sa ibabaw. Ayan. Next. So, next natin is yung table of contents. Punta tayo dito sa acknowledgement. So, for example, dito natin ilalagay yung table of contents. So, ganun ulit. Para ma-add si table of contents, select. Tapos, headings to yun. Para ma-add siya dito. Paano kapag ganito, na naging subheading siya? Ang gagawin nyo lang, click nyo lang tong table of contents. Tapos, demote nyo lang. Promote pala. Promote. Para maging ka-level siya nung acknowledgement. So, promote. Yan. So, magka-level na sila. Next. So, remove natin to. O, lagi nyo titingnan yung
paragraph spacing. Yan, lagi nyo titingnan yung paragraph spacing. Next, so sa table of contents, ito na yung gagawin natin. Hindi na natin itatype etong mga nasa heading. So, ang gagawin nyo lang, punta kayo dito sa references, tapos, table of contents. So, dito may mga format ng table of contents. So, siguro manual table na lang tayo. Sige, ito tayo. Yung contents tayo, content. Kasi kapag ito, magkakaroon siya ng another word na table of contents. So, content na lang tayo. So, click natin yan. So, ito na yan. O, pwede nyo itong burahin. Alisin nyo na to. Or, ipalit nyo to. Pwede naman yan. Huwag na. Wait lang. Paano ba? Pwede ba itong ilagay dito? So, check ko hindi ko kasi nasubukan. Pwede. So, yun. Yun na lang ipalit natin sa yan. Tapos, gitna lang. Nandito pa rin naman siya. So, center nyo lang yan. Tapos, sa format, yan. So, dahil yung format niya iba ng table, pwede nyo naman itong baguhin. So, select nyo lang yan. Tapos, Arial. Ano bang ano nito? Check ko yung. So, sa table of contents natin, yung sa appendices, 14. Then, yung dito, dapat naka-Arial 13 yan. Ilagay natin dyan. Arial. So, ito, appendices natin to. 13 natin to. 14. Tama, 13. 13 na pala to lahat, 13. So, i-13 natin yan. Tapos, so, ito pwede nyo na yung baguhin. Kagaya nito. For example, ito naka-bold. So, bold nyo lang tong part na to. Control B para mag-bold. Or pwede nyo na ditong pindutin to. Tapos, ito, table of contents. Chapter 1. Tapos, introduction. Yan. So, ganyan. Pwede nyo yung ganyanin. Yan. So, kung ano yung nakalagay dito sa gilid, automatic, yun na rin yung malalagay dito. So, dito, ang kagandahan sa paggamit ng table of contents kasi class, hindi nyo na to ima-manually na i-edit. So, for example, nadagdagan yung paging natin. So, kusa na to, yung sa paging, hindi nyo na yan ilalagay, di na tayo mamamroblema. Ma'am, paano kapag, for example, nagdagdag ako dito? So, yan, for example, ito, nasa second page na tong content. Tapos, paano yan? Paano babaguhin dito? So, ang gagawin nyo lang, click nyo lang yung table, tapos click nyo lang tong update. Yan. So, nakalagay naman dyan. Update page number only or update entire table. So, kagaya nyan, pag entire table, kung meron kayong binago dito sa data, at click nyo yung update entire table, yung buong table i-update nya. Pero kung gusto nyo lang naman, kung wala naman kayong binago dito sa mga headings, ang gusto nyo lang na maayos or ma-update is yung numbering sa gilid. So, pwede nyo piliin si update page number only. So, ayan. Click natin to. So, pwede rin naman pagka-update entire table. So, yung buong table i-update nya. Pati yung format. So, yung paging na lang siguro. Pero, kayo, kung okay lang naman din kung anong piliin nyo. Ang importante lang naman sa akin, titingnan ko lang naman dyan ito eh. Yan. Yung paging, yung font style. So, titingnan ko din naman yan. So, ayun lang naman. So, ganyan lang po gumawa ng table.